Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid. Ito po yung lingkod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. At ito po ang ating Friday, JCLG Friday Online Bible Study. At sa ilang sandali po, mag-start na po tayo. Diretso tayo sa pag-aaral salita ng Panginoon. Okay. So, kamusta na po tayo lahat, mga minamahal. At salamat po sa ating mga palagi ang kasama sa Bible study natin. God bless you more and more, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, once again, we come before your presence to study your words. We immerse ourselves in your presence and in your words, Lord. Mangusap ka sa amin, isugo mo yung salita, at pagalingin mo lahat ng mga may sakit at karamdaman. Sinabi mo, Panginoon, you sent your words and healed them. There is power in your words to heal your people. Maraming po salamat, Panginoon. And Father God, we ask you, Lord, to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. At kasihan kami, puspusin, patnubayan sa aming pag-aaral ng iyong pong banal na Espiritu. We thank you, Lord, our Holy Spirit, na kung wala po ikaw, Panginoon, hindi namin maintindihan ang malalim na bagay. Maraming po salamat sa iyong presensya, sa iyong pagtuturo sa bawat sa amin. Sa gabi ito, Lord, binubuksan namin ang makapangyarihan sa salita mo, and we are blessed and anointed to be a blessing in Jesus' mighty name. Amen. Amen and amen. Okay. So, purihin ng Panginoon. Yan po si Pastor Luis Boy Baldomaro sa kanyang walang kamatayang Ikaw ang Aking Buhay. Siya ang composer at ang umawit, si Pastor Boy, si Luis Baldomaro. Gusto na, Pastor Luis, sana magkita ulit tayo. Okay. At pag-aralan po natin, part 2, no ating tinalakay last week, na title po, Why the Devil Attacks the Word of God. Bakit ina-atake ng diablo ang salita ng Panginoon? At pag-usapan natin din yung ano yung method o pamamaraan ni Satanas para ilayo ang mga tao sa salita ng Panginoon. Okay. So, diretso na po tayo. So, narito, pinag-aralan po natin, alam nyo, ang isa sa pinakakinatatakutan ni Satanas ay ang salita ng Panginoon. Yes, totoo po yan. The devil's worst nightmare is, the coming of Christ. Christ is called the living word. And the born-again people of God who receives revelation knowledge of His Word. Yan ang kinatatakutan ni Satanas, the devil's most, or the devil's worst nightmare. Yung pagdating ng Panginoong Jesus, alam niyo si Jesus ay
tinawag na the living word. At si Jesus, nasa langit, iniwanan tayo dito ng salita. Ano? If He is the living word, He gave us the written word. At alam nyo, kapag ang written word, which is the Bible, ay atin pong binasa, pinag-aralan, sinunod, at ini-apply sa ating buhay, kung ano yung kapangyarihan na inire-release ni Jesus nung siya ay nandito pa sa lupa, ay the same power na inire-release ng Panginoong Jesus through His Word. No? There is a power in the Word of God, mga minamahal. No wonder kung bakit takot na takot si Satanas sa salita ng Panginoon. Kung ang magsasalita ng salita ng Diyos ay anointed by God at talagang totoong anak ng Diyos, diyan po siya natatakot. No? Kasi pag-usapan natin, bakit ang mga kulto, naging mga occult religions, may Bible din, ano? Hindi sila natatakot sa salita ng Diyos. Sila ay being used by demons or by the devil, and yung iba ay possessed mismo. But hindi sila natatakot. Because they only have the Logos. No? The Logos is the written word. No? The written word. But without the anointing, the Word of God, hindi natatakot si Jesus. Hindi natatakot ang mga demonyo sa salita ng Panginoon, sa salita ni Jesus. No? Ang kinatatakutan ng mga demonyo, yung magbasa, mag-release ng salita ng Diyos ay anointed people of God. Kasi once na ang Word of God at ang anointing ng Diyos, the Holy Spirit, nagsama, parang dynamite po yan. At nakakasakit yan. The Word of God, with the anointing of God, the Holy Spirit, can destroy the powers of darkness. Because there is power in the Word of God. No? Pero kung ordinary tao o yung mga kulto ang hahawak ng salita ng Diyos, they only have the book. And the book is called the Logos. No? Pero from the Logos, kapag lumabas ang revelation knowledge, specific word, no? Anointed word, sometimes it is a prophetic word or anointed word of declaration. When we declare the Word of God, because we are anointed people of God, na-release ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya ulitin ko, may power ng salita ng Diyos kung ang gagamit nito ay ang mga anak ng Diyos. Kita niyo naman yung mga religion nagkalat, yung hindi naniniwalang Diyos si Jesus. They have the Word of God, studying the Word of God, studying the Bible. Nangangaral din sila, kagaya natin. Pero sapagkat sila'y cult, and they don't believe that Jesus Christ is God manifested in the flesh, wala silang power, wala silang Holy Spirit. At hindi naman kasi sila ligtas. No? Hindi sila ligtas. Pero nakakahawak sila ng Bible, salita ng Diyos, nakakapag-quote din sila, nakakapangal din sila, akala mo totoo. See, yun ang ibig ko po sabihin. No? Pero kapag ang umawak ng salita ng Diyos ay anointed people of God, indwells by the Holy Spirit, indwelt with power of the Holy Spirit, kapag nagsalita po tayo, there is power in our words. Yes. There is power in our words. Alam niyo, no, ako nasa pinagtatrabaho ko pa sa GMA, Channel 7. 15 years ako nag-work doon. Naging blessing din sa akin yung naging kaibigan ko doon, na naging mentor ko. No, dalawa yung naging mentor ko, isang Pentecostal at isang very conservative na church. No? Hindi ko na sasabihin ang pangalan. No? Kasi baka meron din mga ganong kapangalan church yun. Na hindi naman gano'n, baka mapagkamalang gano'n. Kaya it's safe na huwag ko nang banggitin pangalan. So, sabay na nagme-mentor sa akin yung pastor ko Pentecostal at itong friend ko. No? Mas madalas kami magkita ng friend ko kasi kabila lang ng department namin.
pagka free time, lagi kami nakaupo na ganyan doon sa kanyang kwarto at tinuturuan niya ako ng salita ng Diyos. Ako naman, walang katapusang tanong ng tanong dahil napakarami kong tanong. Then may mga binabanggit siya na kontra doon sa teachings ng mga Pentecostal at bandang uli, na-obserbahan ko, kontra rin sa salita ng Diyos. Kagaya halimbawa ng miracles, no? Sila yung church nila ay cessationist. They don't believe in miracles. They don't believe in the gifts of the Spirit. And they don't believe that the Holy Spirit is still active ministering to the body of Christ. So, nire-reject nila. Sabi nila, kung meron kang Holy Spirit, sabi nila gano'n, kaya mong bumuhay ng patay, kaya mong magpalakad ng lumpo, kaya mong magpadilat ng mga bulag. No? Kaya fake yung mga miracles na yan. No? So, fake daw. Sabi ko, God, kako, pinagaling ako ng Panginoon sa sakit ko eh. No? Yung mother ko, pinagaling ng Panginoon sa goiter. Pinag-pray namin, gumaling, nawala yung goiter, ready to be operated sa FEU Hospital. Nawala yung bukol sa loob ng isang buwan. Every week, lumiliit. Hanggang sa totally, nawala na. No? At ako rin, gumaling din ako sa karamdaman. So, I consider it miracle. Sabi niya, hindi, ano lang yan. Psychological lang. Akala mo lang kusang gumaling. Basta hindi sila naniniwala sa miracle. At lalo sa gifts of the Spirit. At matindi pa, nire-reject nila ang Holy Spirit. Kaya no wonder, wala silang Rhema, Word of God. Wala silang revelation. Pero ang gagaling nila sa debate. They only have the Logos, the whole Bible. No? Binabasa nila, palag-aaralan. Meron sila head knowledge, pero wala silang heart knowledge. Ang heart knowledge, yun po yung revelation knowledge from the Holy Spirit. Wala sila niyan. Maging ang mga INC, mga Mormons, mga Jehovah's Witnesses, they only have the Logos. Ang Logos ay in general, the book, the Bible, the Word of God, the whole counsel of God. No? Pero kapag nagsama na ang Word of God at ang Holy Spirit, it becomes a revelation knowledge. And nandun yung power. No, doon sa revelation knowledge, kung tawagin natin ay nagrema, nagrema sa ating puso. So wala silang rema-rema, no? At wala silang Holy Spirit. Yun ang difference, yun ang dahilan. So, anong nangyari? Ako, baby Christian pa ako noon, pero through my testimonies and sharing Jesus, kung anong ginawa niya sa akin, hindi ako marunong mangaral noon, hindi ako marunong mag-share ng gospel, hindi ako marunong, ang alam ko lang memory verse, John 3:16, 2 Corinthians 5:17, you know? At ako, hindi ako marunong magsalita, hindi ako marunong makipag-communicate o magkwento. Later on, nakita ko lang sa sarili ko, na-share ako ng mga ginawa ng Panginoon, yung mga nabasa ko sa Bible. May nakahikayat ako ng mga friends ko, mga ka-office mate ko, and during break time, sama-sama kami sa canteen, kumakain. Habang kumakain, pinag-uusapan namin ng Panginoon at salita ng Diyos. Hanggang sa lumaki yung group namin, Bible study, hanggang sa banda huli. Sa studio na kami, nagba-Bible study. Ano? Purihin ang Panginoon. Ang daming himala. Doon sa workplace ko, pinagtrabahuan ko noon. May nagpapakita pang white lady noon na issue yun. Sumikat pa yung white lady doon sa Charles Ede. Rebuking ko nga. No? Rebuking namin. Nag-Bible, matumal, makunat manghikahit ng kaluluwa doon sa workplace ko. Kaya gumawa ng poster, ghost sa GMA. Naku, full pack yung studio. Interesting yung subject. At doon ko binanatan si Satanas at ang mga demonyo. Nag-share ako ng ito yung pastor na ako noon, By the way, pastor na ako noon. Marunong ako mag-share ng salita ng Panginoon. Doon ko binanatan yung
origin of demons. Pinaliwanag ko, mga ghost niya, wala yan. Yung mga demon spirit na nanakot, ano man manifestation. Ang dami manifestation eh. Doon nga ako nag-overnight, natutulog mo doon sa department namin. Doon na rin ako minsan naliligo. Nung ni-review, kinas out namin, sa pangalan ni Jesus ang mga demonyo, pamula noon, ni isang manifestation, wala na. Nag-alis ang mga demonyo at dinedicate namin yung company sa Panginoon, sa pangalan ni Jesus, at nilinis ng Panginoon yung aming workplace na wala na yung mga demonyo. See, ganun ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Yun yung naging pastor na ako noon. So, napaabante ako ng kwento. Pero nung ako'y bago pa man palataya, nagsishare ako, nakabuo ako ng cell group. Bago kami nagbabible study, merong may sakit na pinapaampun na sa kumari niya, sa office mate ko, sa kasama na sa Bible study, yung anak niya, may taning na raw buhay niya, meron siyang cancer of the blood. Pinag-pray namin. Kakalain niyo gumaling. Sino ba naman ako magpe-pray? Hindi naman ako evangelist na, kilala evangelist. Pinag-pray namin, nilehas namin. Gumaling. After 10 years yata yun, pumasal sa office, may nagmano sa akin, may nag-bless. Balis ka kay Tito Nestor. Sino ito? Inaano ko ba ito? Pagtingin ko, nakita ko yung nanay. Uy, ikaw pala, kamusta na? After 10 or 12 years, bumalik, buhay na buhay. Kamusta yung sakit? Ay, naku, malakas na ako. Sino nagpagaling? Ang Panginoong Jesus. Imagine, sino ba naman ako? Baby Christian lang ako noon. Walang pinipili ang Panginoon, kahit baby Christian o matagal ng Christian, basta nag-pray ka in the name of Jesus, God will answer our prayer, basta merong faith. Basta may faith. So, kahit ako nakakalo, yung friend ko na nagme-mentor sa akin, kahit isa, walang nahikayat. 20 years na yata siya doon sa kumpanya namin, wala pa siya mahikayat. Ako naman, kusang lumapit sa kanya. Tapos meron pala siyang yung ka-office mate kong photographer is kasama ko sa Bible study, so dalawa kami, sinishare niya. Bandang huli hindi niya ako nadala kasi taliwas yung kanyang, marami siya sinasabi na taliwas sa sinasabi, tinuturo ng Holy Spirit sa Bible. So kino-compare ko, meron siya logos. Ako merong revelation knowledge. Meron akong Rhema word. Meron siya head knowledge. Kabisado nga niya buong Bible. Itanong mo kung saan matatagpuan yung ganito at yung ganyan at gano'n. Naku, isang buklat lang niya, mga kapatid. Hanga ako sa kaibigan kong yun. Napakagaling. Halos memorize niya ang buong Bible. Pero meron lang siya logos. The book. Ako, merong revelation knowledge of the Lord. Meron siya head knowledge. Ako, merong heart knowledge. Okay. So, ano ang difference? Ang difference ay mahalaga sa nag-aaral ng salita ng Diyos yung merong kasamang presensya ng Holy Spirit. Yes, nandun po ang kapangyarihan, nandun ang tunay na paglago. Pag wala ang Holy Spirit and you are rejecting the Holy Spirit, mapupuno lang ng head knowledge ka. At ang head knowledge, delikado. Nakapagbibigay yan, nagbubungay ng pride. Akala mo, galing-galing mo. Ang heart knowledge, revelation knowledge, ng salita ng Diyos sa puso ng tao, nagbubunga ng humility, love, compassion, mercy, faith, fruit of the Spirit. Okay, now, bilisan natin. So, doon takot si Satanas sa mga Kristiyano na dala-dala ang salita ng Diyos na mayroong banal na Espiritu or filled with the Holy Spirit. Kasi magkasamang gumagawa yan. Itong dalawang agents, the Word of God and the Holy Spirit, lagi yan magkasama. Even doon sa John chapter 3 verse 3,
And verse 5, sinabi ni Jesus kay Nicodemus, unless a man be born again, he cannot enter to the kingdom of God. You must be born again. Sabi ni Jesus, except a man be born of water and spirit, he cannot see the kingdom of God. Maliban tayo panganak sa tubig at sa espiritu, hindi niya makikita. That means, hindi niya maintindihan ang kaharian ng Diyos, hindi siya papasok sa kaharian ng Diyos. You must be born of water and spirit. Itong water and spirit, the spirit is the Holy Spirit, ang water is the Word of God. Bakit? Anong trabaho ng tubig? Naglilinis, no? Sabi ni Jesus sa John 15 verse 3, kayo ay malilinis na, sabi sa kanyang mga alagad, sa pamagitan ng aking salita. See? Naglilinis sa salita ng Diyos. Lilinisin ka sa kaba, lilinisin ka sa karumihan, no? At aayusin ang pagkatao mo hanggang sa maging kahawig na kahawig ka ng Panginoong Jesus. Yan ang trabaho ng Word of God. May biyaya na tayo maging kamukha ng Panginoong Jesus in His holiness, in His sanctification, in His righteousness. Sabi ni Jesus, John chapter 17, verse 17, Father, sanctify them with your truth. Your word is truth. Ano ang magpapabanal daw sa mga alagad ni Jesus? Ang katotohanan. Ano yung katotohanan? Ang salita ng Diyos. So, salita ng Diyos, naglilinis, nagpapabanal sa atin. No? Ephesians chapter 5 verse, I think verse 26, ano? Na tayo ay nilinis sa pamamagitan ng salita, sa makatuwid bagay ng salita ng Diyos, ano? Yan ang sinasabi. Saan nga ba yun? Ephesians chapter 5, no? Ephesians chapter 5, nakalimutan ko yung memory verse ko, ano? Ephesians chapter 5, verse 26. So that He might sanctify her, the church, upang pakabanalin ng Panginoon ang church, having cleansed her by the washing of water. Nalinisin ang church, pabanalin, sa pamagitan ng paghuhugas sa makatuwid bagay ng salita ng Diyos. By the washing of water with the Word of God. See? Kaya doon sa John chapter 3, verse 3 and 5, ang water at Spirit ay Word of God and the Holy Spirit. Magkasamang dalawang agents na ginagamit ng Diyos para ang tao ay pagpalain ng Panginoon. Para ang tao ay maborn again. No? At para ang buhay ng Kristiyano maging makapangyarihan through the Word of God and through the Holy Spirit. Yan po. Yung ibang mga churches, especially mga cult at occult, may Bible sila without the Holy Spirit. And it is very dangerous to interpret the Bible if the Holy Spirit is absent. Kaya nga nagiging kulto eh. Dati, alam niyo ba mga founder ng mga religious, dati galing sa totoo. Hanggang sa sila yung naging kulto. At usually, yung mga founder na yan, sila ay na bumabagsak sa mga kasalanan, pero tuloy pa rin sila sa pag-aaral ng salita ng Diyos at nilayuan na sila ng Holy Spirit kasi continuous yung paggawa nila ng kasalanan, nagrib ang Holy Spirit, umalis ang Holy Spirit, hindi nila, may pumalit na ibang spirit. A demonic spirit or a religious spirit na ginaid sila kung ano ang mga doctrine na binaluktot ng mga demonyo at sinalaksak sa kanilang isip hanggang sa magtayo sila sa sarili nilang religions. At yung mga founders na yan, hanggang ngayon, nag-e-exist yung kanilang mga churches, yung kanilang mga religions na mayroong presensya ng demonyo. Okay. At yan yung sinasabi ko po, no? Na napaka-panganib na ikaw ay makarinig or makifellowship sa mga ganyan, sa mga kulto. No? Hindi ko na isa-isa ko ano yung mga churches sa kulto. No? Kasi, sooner or later, pag ikaw ay na-transference ng demonic spirit, you will be blinded by their lies. Hanggang sa ikaw, ang puso mo, makuha nila, at kung ano ang sabihin nila, sunod-sunuran ka. Para kang robot, hindi mo alam, sumusunod ka, para kang na-hypnotize. Di ba yan yung kinukwento ko sa YouTube, mapapanood nyo yun eh. Ewan kung saan yun, sa parting Africa siguro yun na
yung congregation niya, sabi nung pinakapastor, ito, sabi ng Panginoon, lahat tayo lalabas sa damuhan at kayong lahat kakain ng damo. Naku, excited sila. Lahat silang dumapa sa damo at nagkakainan sa mga damo. Naku po. Sabi naman ng isang church, ito sabi ng Panginoon, magsipaghubad lahat ng mga babae. Naku po, pinaghubad yung mga babae, mga nakatupis, naka-brad panty lang. At pinalinya doon sa pulpit. At ginagawa rin nila, yung mga babae, may asawa o dalaga, pinapaliguan nila. You want to be cleansed by God and to become holy. Take a bath at lilinisin kayo, sabi ng Panginoon. Mahugasan kayo sa kasalanan sa pamagitan ng paliligo at may assistant na tagapaligo. Doon mismo sa congregation, sa harapan ng congregation. Ganyan kabulag ang mga binubulag ng mga demonyo na nandoon sa ganyong relihiyon. No? Kaya nga pag may nagsabi sa akin, Pastor Jude, dapat po bang, kasi nakakahiya naman na hindi pagbigyan na mag-share sa amin itong Jehovah's Witnesses, itong Mormons, no? Kasi inirefer kami noong close friend namin, kinautangan namin ng loob, o kayo ng relatives namin, nakakahiya namin hindi pagbigyan. Naku po, mga kapatid, huwag niyo ipagpapalit ang katotohanan sa kahihiyan. Sabi ni Jesus, na parito ako hindi para magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Ang mag-anak, for the sake of truth, pwede magkahiwa-hiwalay. Magkakapatid, pwede mag-away-away. For the sake of truth. Yes, totoo yan. Minsan, kapatid mo mismo uusig sa'yo. Pag ikaw ay na-born again. Minsan, pamilya mo pa, uusig sa'yo kapag ikaw nakakilala sa Bible. Parang ako'y na-born again. Umiiyak yung mother ko. Ba't daw ako nagpalit na reliyon? Lumong-lumo siya. Ako naman, continuous yung sharing ko. Bandang uli, nadala ko siya sa church, na-born again. Pati yung tatay ko na hindi religyoso, na-born again din. Pati yung mga kapatid ko, na-born again din. Huwag niyo pagpapalit ang pananampalataya. Huwag niyo pagpapalit ang katotohanan sa mga kulto na yan. Anong dapat gawin pag kami kumatok na kulto? Pagsara niyo ng pinto, immediately reject that. Pag may pumapunta sa Jehovah's Witnesses, sa bahay namin noon, sabi, hindi yun. Ito lang track sa inyo. Hindi yun. At pag pinagpilit ako, sige, akin nga, susunodin ko. Pag nagbigay libro, ayun talaga, nagbigay libro, o kaya ng tracks, babasahin, susunodin ko. Bakit? May espiritu yan eh. May demonic spirit yan. Pag nakapasok sa bahay, naku po. Wala yung pinagkaibahan sa mga book of witchcraft. Meron akong pinuntahan na case na hindi na gumaling yung lalaki. Cancer sa liver. Kasi ba naman, nung pinamana sa kanya yung bahay, may kasamang pamana yung bahay, pinamana sa kanya, doon sa asawa niya, asawa niya lalaki, pinamana ng tiyahin yung bahay at kasama yung isang balikbayan box na punong-puno ng mamahaling book of occultism. Naku po, at mga leather bound pa. Ang mamahal, isang set, isang balikbayan box. Kaya nung aking tinitingnan, pinapakiramdam yung bahay. Kasi lumaki ang tiyan nung sa loob lang ng 2 weeks yata yun. At may taning na ang buhay. Sabi ko, meron ba kayo ditong kuhan? Sabi ko sa asawa, meron kayo, tingnan ko, wala naman mga poster ng satanismo. Sabi ng Holy Spirit, libro. Book. Occult book. Sabi ko, Mrs., meron ba kayo ditong occult books? Ay, marami ho. Nasaan? Natin sa ilalim ng hagdan. Hinila yung box. Naku po, ang dami. Bagong-bago. Sabi, ba't meron kayo nito? Kasi yung pinamana itong bahay nito, kasama yung mga books niyan. Yung mga, naku, sabi ko, alam mo, Mrs., gusto mo bang gumaling ang asawa? Oo daw.
Eto, sunugin nyo. Yung mga occult books na yan, yan ang bandage, yan ang dala ng sakit. At yung may-ari mismo niyan, pinatay din ng mga demonyo sa cancer. Hanggat hindi pa huli lahat. Pero hindi po ako susunog, kayo mismo. Yun ang may advice ko. Hindi na i-make yung babae. Alam ko na, ayaw na. Kaya nung ako umalis, pinag-pray ko na yung lalaki, in-evangelize ko, tumanggap sa Panginoon. At nung pag-alis ko, after 1 week, namatay. At nung namatay, eto na yung mga kamag-anak, gustong kunin yung bahay. At nag-away-away, ang gulo. Pero kung siya'y nakinig lang sa advice ko, buhay yung asawa na. Ganon katindi. At yung mga bumapasok ng mga aklat sa mga bahay natin, mga tracts na babase, mga Jehovah's Witnesses, mga Mormons, mga sunugin po yan, sinusunog yan. Sa Book of Acts, sinunog nila yung mga Book of Occultism, Book of Witchcraft, sinunog nila yan. Bakit? Kasi may karga yan eh. Bigyan ko kayo ng halimbawa, no? Yung isang dating member namin, na kabataan, nagbakasyon sa Bataan. Nandun yung mga barkada niya, katuwaan. Yung isang barkada, nakasircle sila sa Salas. Marami sila. Naglabas ng occult book. Ay, tingnan niyo ito, interesting basahin. Patingin niya. Pagbukas na gan, naposes yung naposes, ang nangyari dito? Hinawakan ng isa yung libro. Naposes din. Naposes yung mga At itong church member namin, kabataan, kung naturoan namin gumabas sa mga demonyo, magkasa demonyo, pinagkakasaot niya, nakasaot lahat. Lahat nasapian ng demonyo, siya lang ang hindi. Kasi alam niya na yun ay masama, may karga yung libro na yun. Binuksan lang nila yun. Libro ng occult. So same with those cult religions, yung mga babasahin, huwag kayong magbabasa materialis sila. At sa application Bible, daming magandang apps yung mga yan. Ako, titingnan nyo. Baka yung Bible na translation, sarili ng translation, kulto pala. Ilang beses ako nakapag-download yan eh. Sariling Bible pala ng cult religions. Alam niyo, pagka-download ko, hindi ako mapalagay eh. Matutulog na ako, something is wrong. Maganda yung presentation, ang dami. Pwede kang mag-research na apps na yon, ang kumpleto, ang daming kasama bukod sa Bible, libre pa. Ang ganda ng apps, magagamit ko ito. Pero hindi ako makatulog, naalala ko yung apps. Something is wrong. Hindi ako patahimikan ng Holy Spirit. At sabi ng Holy Spirit, balikan mo yung apps. Pagbalik ko doon sa Bible apps, sabi ko, teka, Panginoon, paano ko malalaman kagad ko ito ay biblical, itong Bible translation na ito? Mukhang bagong translation ito. Buksan mo sa John chapter 1 verse 1, sabi ng Holy Spirit. Binuksan ko sa John chapter 1 verse 1 and 2 and 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yun yung sa original, sa tamang Bible. Yung sa kanila, in the beginning was the Word, and the Word was a God. Was a God. Sabi ng Holy Spirit sa akin, malaki ang pagkakaiba ng was a God kaysa was God. Kapag sinabi was God, itong salita, walang iba kundi si Jesus, sa simula siya ay Diyos. Pero pag sinabi mo, and the Word was a God, ibig sabihin, isa lang siya sa napakaraming Diyos. Was a God. God na created ng totoong God. Ganyan sa Jehovah's Witnesses. Naku, nung nabasa ko yun, delete ka agad. 2 beses ako nakatempo niyan. Doon ko kagad tinignan sa John chapter 1 verse 1. Tapos, ang nakalagay pa doon God, small letter G, hindi capital G. Okay. So, yun lang po sample, no? That is how, or that is one of the method of the devil para maka-infiltrate sa loob ng tahanan ng mga mananampalataya. They will try their best to destroy the true Word of God. Okay. Bakit? Kasi inaagapan ni Satanas at ng mga demonyo yung
mapasa yung kamay, yung tunay na salita ng Diyos. Yung ang puso mo makargahan ng tunay na salita ng Diyos. Why? Diyan siya takot na takot. Takot siya kay Jesus, takot siya sa mga nanampalataya na makakargahan ng salita ng Diyos. Why? Anong meron sa salita ng Diyos? Merong blessing kasi ang salita ng Diyos. Okay, bibilsa po natin, no? Ito. Anong meron sa salita ng Diyos? Number one, the blessing of the Word of God. The Word of God is like a seed. Ano? Actually, the Word of God is called seed in the Bible. No? Sa 1 Peter chapter 1, verse 23, na sabi doon, tayo ay na born again, not of the corruptible seed, but by the incorruptible seed, by the Word of God. Sa Tagalog, tayo ipinanganak na maguli. Pinanganak tayo sa kaharian Diyos, hindi sa pamagitan ng binhi na nasisira, kundi sa pamagitan ng binhi na walang kasiraan sa makatuwid bagay ng salita ng Diyos. Okay. Kaya makikita nyo, ang salita ng Diyos, tinatawag na binhi. Bakit? Kapag ang salita ng Diyos, natulad sa binhi, ano ba ang binhi? Anong kapartner ng binhi? Lupa, soil, ground. Talagang ang binhi created na kapartner ngayong soil. Yes, ibig sabihin sila magkapartner. Ang seed, hindi yan tutubo, hindi yan lalaki, kahit pinaipatong mo sa mesa mo. Sa metal table, sa wood table, kahit itabi mo yan, ipatong mo pa sa dibdib mo yan, pag natutulog ka, hindi yan lalaki. Ang seed, ang kapartner seed, soil, itinatanim. Same with the Word of God. Ang salita ng Diyos, no, hindi yan nagkakaroon ng effect kahit ipatong mo ang Bible sa dibdib mo. Di ba? May gumagawa. Sakit ng ulo ko, ipapatong ng Bible sa ulo ko. Sakit ng dibdib ko, ipapatong ng Bible. May gumagawa niya ng araw. No? Pero hindi ganyan ang power ng salita ng Diyos. Ang power ng salita ng Diyos, pinapapasok sa loob. Bakit? Sapagkat ang kapartner ng salita ng Diyos, which is called the seed of God, is the heart of man. The heart is like a soil or ground. Sinabi sa Mark chapter 4, tandaan niyo yung apat na seed. Yung isang seed na hulog sa lupa, hindi nagbunga kasi natangay ng ibon. Ang ibon, yung mga demonyo yan. Yung isang seed naman, napatanim sa batuhan. At dahil sa mababaw, ang tanim, hindi nagkaugat kasi ay mabato, naluoy. Ano? Pagsikat ng araw, natuyo, wala nangyari. Yung isa naman, napatanim sa madawag, matinik. At hindi masikatan ng araw, hindi rin maambunan, natuyo rin, hindi na nagpatuloy. Kasi hindi maganda yung lupa. Natatakpan ng mga dawag. Yung isa naman, puro bato yung lupa. Yung huli, napatanim sa good soil. Ano yung good soil? Hindi mabato, walang pang-istorbo, no? Walang dawag. Pag umulan, madidiligan. Pag umaraw, naaarawan. No? Lumaki yung seed doon sa soil na maganda. At nagbunga ito ng marami. At lumaki ng malaking punong pahay at hanggang sa nagbunga ng hitik. Kasi good soil. Ganyan ang puso ng tao. No? Na kapag ayos ang puso ng tao, good soil, ano yung good soil? Yung madaling tumanggap sa salita ng Diyos, yung walang pakikipag-compromise, walang istorbo, no? Yung walang pakikipag-compromise sa kasalanan, no? Walang secret sin, no? Yung puso na pinapahalagahan ng salita ng Diyos, iniingatan, yan ang nagbubunga. At ang tao na nataniman ng seed sa salita ng Diyos, ito ay ipapanganak sa Espiritu, ipinapanganak sa kaharian ng Diyos. Kasi kapag magandang puso, yung puso ay ayos, no, open sa salita ng Diyos, nataniman ng bini ng salita ng Diyos, baback up ang Holy Spirit, panganganak siya sa kaharian ng Diyos at siya magiging anak ng Diyos.
So yan ang isa sa mga dahilan bakit si Satanas at mga demonyo inaagapan nila na ang salita ng Diyos ay makaabot sa puso natin. Inaagapan nila na huwag tayo makarinig ng tunay na salita ng Diyos. Una, padadalhan tayo ng mga kakultuhan, yung mga ahente ng kulto, para agawin tayo sa tunay na Diyos. Yan ang method niya o strategy na. Aagapan nila para ikaw ay magkaroon ng paniniwala sa false or fake church. Akala mo ikaw ay ligtas na, yung pala nasa church ka ni Satanas. Inaagapan nila, inuunahan nila. See? Kaya, si Satanas, gumagamit din niya ng salita ng Diyos ang Biblia. Pero kinukurap niya, tinutwist, binabaluktot ang mga talata at nambibiktima ng mga tao na madadala niya sa impyerno. Okay. So, ang salita ng Diyos, sabi sa Bible, kapag napatanim sa puso ng tao, ito'y lumalaki. Sabi sa Mark chapter 4, verse 26 and 27, sabi ni Jesus, and Jesus also said, this is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground, night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know him. Pag isang tao nataniman mo ng salita ng Diyos, hindi niya alam na lumalaki yung salita ng Diyos sa loob ng puso niya. Hindi niya alam, hindi siya aware. Totoo yan. Kaya ako pag nag-evangelize ako, una, para maging interesting, nagbibigay ako ng tanong. Hindi mo ba naitanong, kaibigan, kung totoo ang langit at lupa? Kaibigan, nabasa mo na ba ang Bible? Alam mo ba yung sinabi ng Bible na ang Diyos nagbibigay buhay na walang hanggan? Ano ba kung ano itsura ng langit? Sabi ng Panginoon. So, magtatanong ka mag-iwan ka ng interesting question. Alam mo ba sinasabi ng Bible about science? Kung paano nilikha ng Diyos sa Genesis ang buong mundo, buong universe, umi-inline sa discoveries ng science. Kaya the Bible is true. Kahit pag-usapay science, archaeologies, at iba pang bagay, maging medical science, pag-usapan natin, mga cells sa katawan, ma-amaze ka. Ang Bible nagsasabi ng katotohanan patungkol sa mga facts of life at patungkol sa mga discoveries ng tao. Nasa Bible lahat. Bago pa madiskubre ng science that the earth is round, ilang libong taon na nakakaraan. Thousands of years ago, binanggit na ni Propeta Isaiah na ang paa ng Panginoon Diyos ay nakatungtong sa kabilugan ng mundo. Nung panahon na yun, itong panahon ng mga science, nung dumating na ang science, anong paniwala nila, yung mga unang scientists, that the earth is not round, the earth is flat. Pero later on, na-discover ng science that the earth is round. Mas una na ang mas una na ang Bible. See? Then, na-discover din, sa atmosphere of heaven, merong may mga natitirang water. Bakit ganun? May tubig sa kalawakan. May ilang natira. Alam niyo yung panahon ng Noah's flood, yung tubig sa taas, bumagsak yan. At yung mga bukal, binuksan ng Diyos. Kaya no wonder, magtataka kayo, ulan lang Ampos bundok pa. Umapaw, lampas sa bundok. Saan galing yung tubig na yan? Kung bukal lang yan, sa bukal lang aasa, hindi aapaw nga. Galing sa langit, bumagsak. Yung canopy of water sa kalawakan, bumagsak sa mundo. See? Ano sabi sa Bible, sa Genesis? Nung nilikha ng Diyos ang mundo, magkaroon ng tubig at tubig ay mahati at pumailan lang sa kalawakan, yung ibang tubig ay maiwan sa lupa. Nahati. See? So, mas una na ang salita ng Diyos. Mas una na ang salita ng Diyos. Sabi ng science, alam mo, pag
Huwag kang magkaroon ng, huwag kang ma-stress. Magsaya ka. Bakit? Pag ikay lagi malungkot, na-stress, madidepress ka, magkakasakit ka lalo. Kailan magsaya ka. Huwag kang matakot. Alam mo, tinuturo yan sa Bible eh. Para humaba ang buhay mo, huwag kang matakot. Para huwag kang magkasakit, huwag kang mag-worries, huwag kang matakot. No? Maging masaya ka. Ano sabi sa Proverbs? A cheerful heart works like medicine. Nagpapagaling na sakit pala. Kapag ang puso mo'y masaya, lagi ka masayahin, no, malayo ka sa sakit. Ngayon lang na-discover ng medical science yan eh. Ngayon nga lang na-discover ng medical science that there is power in the words of man. Yes! May power yung words ng tao. Bakit? When God created man, He created us, no? In the image and likeness of God. Paano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay? Through the power of words. Kaya ang tao, meron din power sa words. Hindi nga lang creative power na nakakalikha ng universe, pero we can create our own world of blessing, world of success through our mouth. No? Kaya, don't use your mouth to curse your children, to curse other people, to curse yourself. Because there is power in our mouth. Proverbs 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it shall eat the fruit thereof. Ang kapangyarihan nasa dila ng tao, at sino mang magsalita at ginusto niya yung kanyang sinabi, babalik sa kanya, tatanggapin niya yung kanyang sinabi. No? Yung salita natin, kagaya ng pagtatanim. We can sow good words or good seed through our mouth. And we can also sow bad seed. Ano yung bad seed? Seed of worry, seed of doubt, seed of cursing, or cursing words. Seed of worry, seed of unbelief. No? The more you speak negative words, the more di naman na malasing ka. No? Lagi mo sinasabi, ba't ako'y laging masakti, parang mamamatay na yata ako. Namatay nga. Bakit? Yun ang lagi niya sinasabi araw-araw eh. Tingnan yung sabi ng Panginoon sa Numbers chapter 14, verse 28. Sa loob ng 40 years, pinagpasensyahan ng Diyos ang mga Israelites sa wilderness. Inilabas ng Diyos through the leadership of Moses ang mga Hebrew people from slavery sa Egypt. Itong mga Hebrew people ito ang Israel na inilabas papunta sa promised land. No? Nakakuha ang Diyos, dadalhin sila sa land na binless ng Diyos, puno ng hitik ng pagkain, hitik ng pagpapala. Pero on the way to the promised land, nire-reject nila ang kabutihan ng Diyos. Complain sila ng complain. Mamamatay kami dito, Moses. Ano bang ginawa ng Diyos mo? Ibalik mo na kami sa Egypt. Dinala mo kami dito sa wilderness, mamamatay kami lahat dito. Hindi, papasok tayo sa promised land. Hindi kami makakarating sa promised land. Ano nangyari? Naku, nagalit na ang Diyos. Numbers chapter 14, verse 28. Ano sabi ng Panginoon? Moses, sabi mo sa aking bayan, kung ano, basahin natin mga kapatid. Baka sabihin ng iba, galing lang sa sarili ko yung sinasabi ko. Although memorize ko talata na ito. Numbers chapter 14, verse 28. Excuse me po. So, ano sinasabi nila? Mamamatay kami, hindi kami makakapasok sa promised land. On the way to the promised land, mamamatay kami, wala kami tubig, wala kami complain, murmur. Sinisisi nila si Moses, sinisisi nila ang Diyos. Ako, sa loob ng 40 years, pinagtiisa silang Panginoon hanggang sa ang Panginoon ay nagalit na. Numbers chapter 14, verse 28, sabi ng Panginoon, verse 27 muna, how long shall I put up with the evil congregation who are gambling against me? Sabi niya kay Moses, I have heard the complaints of the sons of Israel, which they are voicing against me.
Say to them, as I live, declares the Lord, just as you have spoken in my hearing, so I will do to you. Sabay ng Panginoon. Complain sila ng complain, reklamo. Moses, sabi mo sa akin bayan, ako ay buhay, sabi ng Panginoon, kung ano yung salita na inyong sinalita sa aking pandinig, yun ang gagawin ko sa inyo. Naku po. No? May kadugtong, sabi ng Panginoon sa verse 29, your dead bodies will fall in this wilderness. All your numbered men, according to your complete number from 20 years old and upward, who have grumbled against me. Sabi ng Panginoon, kayo mga mamatay sa daan. No. Ang inisper ng Diyos yung mga bata. Yun ang itinira. At yung mga batang yun, a new generation, ang Joshua generation, sorry po, na pinalaki ni Joshua sa pananampalataya. Sila yung nakapasok sa promised land. Kaya kita nyo, no? Kaya totoo, no? Yung sinasabi sa salita ng Diyos. Kaya never speak cursing words to our children, to our friends, to our enemies, kahit kalaban yan. Sabi ng Panginoon, sa mga kumakalaban sa atin, do not curse them, but rather bless them. Kita nyo? Bakit kung hindi totoo, ba't sasabihin ng Diyos na huwag niyong i-curse sila? Bakit, Panginoon? Hindi naman totoo. Ano sabi ng Panginoon? Huwag niyong i-curse sila. Kundi bagkos pagpalain niyo. Yung mga umuusig, yung mga umaaway sa inyo. Don't curse them, but rather bless them. See? Okay. So, the word is like a seed, no? Ngayon, ang salita ng Diyos, pagka yan ay binasa mo, mineditate mo, pinag-aralan mo, isipin mo yung isipin, kumbaga sa pagkain, ninunguya mo, dinadigest mo, pinag-iisipan mo, binabalik-balikan mo, then, sampalatayanan mo. Ano man salita ng Diyos na pinili mong sampalatayanan, bumababa yun sa puso. First, it's in your mind, no? Then, it will come down to your heart. And when your heart is filled with the Word of God, your heart will be filled with faith because the Word of God is the carrier, tagapagdala ng pananampalataya. Kaya the more Word of God in your heart means the more faith you will have until you develop a robust, strong, great faith in your heart. Pag pinanatili mo ang salita ng Diyos sa puso mo. Ngayon, sabi dito, ang nature ng salita ng Diyos na kagaya ng seed, at seed, itanim mo, no? Bukas, akala mo baliwala. Second day, ganun din. Third day, fourth day, ba? May umusbong. Ito'y tumubo. No? Buhay yung seed pala. No? Paano kung nangyari? First day, second day, parang patay yata yung seed. Dukalin ko nga, ay, may ugat na pala. Naku, nagkaputol-putol yung ugat. Tutubo pa ba yun? Hinukay mo na eh. So, sa pagtatanim ng seed, kailangan ang paniniwala, faith, plus paghihintay, patience. Faith plus patience sa salita ng Diyos means blessing. It will produce blessing. So, ulitin ko, faith in the Word of God plus patience will produce blessings. Kasi pag may patience ka, hindi mo huhukayin yung tinanim mo eh. Tingnan nyo yung mga nagtatanim ng palay. Pagkatanim, meron silang faith na after ilang months, magbubunga. Hindi pa nga nagbubunga, alam na nila kung ilang sakong bigas eh. At hindi pa nilalagay sa sako, alam na nila kung magkano kikitain. Bakit? Sanay na yung mga yun eh.
Hindi yung pagkatanim, nagko-complain. Ano kaya, tutubo kaya ito? Tingnan nga natin. Walang ganon. Basta nagtanim sila ng palay, alam nila, tutubo ito, lalaki ito, at alam nila kung magkano. Bakit? Meron silang paniniwala doon sa seed na itinanim nila na ito'y tutubo dahil buhay yung seed. At meron silang paniniwala na hindi maaring hindi ito tutubo. At kikita sila. May ganun silang paniniwala. Positive. At dahil sa sila'y naniniwala na may mangyayari maganda, they wait patiently. Patience means waiting on the Lord with the right attitude. Baka naghihintay ka nga parang Israelites. Naghihintay kami, yes, papasok tayo sa private. Pero Lord, bakit wala kami pagkain, wala kami tubig? Wrong attitude. Sabi, patience is waiting upon the Lord with the right attitude. So kapag nagtanim ka ang mga farmers, pag nagtanim ng palay, they're willing to wait. Bakit sila naghihintay? May paniniwala sila na tutubo after ilang months tinanim nila, at may paniniwala sila na dahil sa sila nagtanim, may blessing sila. Positive sila. Walang farmers na negative na, ano kaya, sayang lang yata itong effort natin sa sikat ng araw, sakit ng balakang pagtatanim, ano kaya? Sagasaan na natin mga pananim, walang ganyan. Lahat ng farmers positive, naniniwala, tutubo yan, naniniwala sila, blessing is coming. Naniniwala sila, kaya naghihintay sila ng mapayapa with the right attitude. Payapa sila, kape-kape, naghihintay na lang. Pare, magkano bang kikita? Marami tayong tinanim. O sige, tutulungan kita. Marami tayong mapepera dito. Alam, positive, masaya sila. Ganyan din sa salita ng Diyos. Anong salita ng Diyos? Itanim natin, tutubo yan. 24 hours a day, tutubo yan. Basta meron kang paniniwala sa tinanim mo. Plus, you have to wait with the right attitude. Ulitin ko, faith in the Word of God plus patience brings blessings. Okay? So, ngayon, ganyan din sa negative side, isa sa mga kulto. Kaya huwag kayong magpapatanim ng salita ng Diyos sa mga kulto. Bakit? Once na narinig nyo yung salita nila, salita ng Jehovah's Witnesses o INC o ng Mormons o ng Anman, Christian Science o New Age, papasok yan sa tenga nyo. Then, iisipin hanggang sa kayo makonvince. Once sa kayo na-convince, maniniwala kayo, bababa niya sa puso nyo. At pag yan ay nasa puso, ang hirap alisin. Ang hirap alisin. Kagaya ng isang church member namin. No? Yung mga kabarkad niya, sabi niya sa nagpaalam, Pastor John, isa nga pala, kami may Bible study. Nagpaalam. Sabi ko, ganun ba? Nagsisimula na kayo? Oo, pinalam ko lang sa inyo. Ay, nagsisimula na pala. Sige, pero, teka muna, tandaan mo, may ibang aral yan. May ibang aral yan mga yan. Alam niyo nangyari? Ngayon, wala na sa church namin. Napalipat na doon sa inaate na niyang small group na Bible study ng mga barkada niya. Bakit? Nakapasok yung seed na hindi naman sa Diyos. It's not the true word of God. Peke na seed. Twisted scripture na sinalaksak sa isip niya, pinaniwala niya, bumaba sa puso. Ngayon, hindi ko siya mapaniwalaan. Hindi na siya makapaniwala. Kaya sabi ko siya, teka muna kapatid, bago ka lumipad, pakinggan mo muna ako. Ganito ang doktrina mga yan. Hindi na. Nagpumiglas, umalis. Ayaw ko mapakinggan. Ilang beses ko minessage sa messenger hanggang sa ayaw niya ng tingnan. Nagsara ang isip. Sa loob-loob ko, sino ba paniniwalaan mo? Yan ba bago mo nakilala o ako matagal mo ng pastor? See? Hindi niya ako paniwalaan.
Kasi nakapasok ang demonic spirit of cult religion. Kaya pinapayo ko doon sa mga pwede ba kami tumanggap na ito babasahin? Pwede ba kami makinig ng ganito? Ay, hindi ka ako. Huwag kayong makikipag-compromise. Hindi joke yan. It's not a joke na makapakinig ka sa ganyang aral. Mapupulyot ang isip mo niyan. Nagtatanim yan ng demonic spirit kasama ng salita na kanilang inire-release. Yes, may power yan eh. Demonic nga lang. And 24 hours din, lumalaki yung tinanim na nakapasok sa puso nila. Eh kung yun ay tanim na hindi talaga salita ng Diyos, kundi the seed of the devil, word of the devil, lalaki yan. Finally, bandang uli, members na sila ng cult church na yon. Pag namatay, diretso sa hell. So, ganyan ang ginagawang strategy or method para si Satanas o para sa salita ng Diyos, huwag makaabot, tunay na salita ng Diyos, huwag makaabot sa mga tao o sa mananampalataya. Maging mga mananampalataya na aagawin pa. Bakit? Yan ang misyon ng mga demonyo. To steal, to kill, and to destroy. Kaya hindi gawang biro yan. Kaya yung, kita nyo, no? Yung mga ganyang, yung mga reading material, naku, huwag nyo papapasukin sa bahay niyan. Sunugin niyan. No? Meron sabi ng mga pastor, uy, pumunta tayo doon. Yung ministry nila, namimigay ng mga books nila, religious books. Namimigay, magkano ang halaga nun? 3,000 isa. Namimigay sa mga pastor, libre. Sabi ko, kayo na lang. May doktrina na hindi sa Diyos sa mga. Bit ako tatanggap ng libro nila. May karga yan. So, purihin ng Panginoon, no? So, mga minamahal, hanggang dito na lang muna. At ituloy natin next week ating pag-aaral. So, remember this, mga kapatid. There is power in the Word of God. No? Kaya, ang salita ng Diyos itinatanim through our mouth. So, kapag nabasa nyo, na-meditate nyo ang salita ng Diyos, bigkasin nyo. Bigkasin nyo. Bigkasin nyo. No? Declare the Word of God. Declare the Word of God. Bakit? Because there is blessing, there is power when we declare the Word of God. Lalong lalaki ang pananampalataya mo sa iyong puso, sa salita ng Diyos. Kapag iyong binibigkas, para yung seed na dinidilig mo ng dinidilig. Paano mabubunot ang salita ng Diyos sa puso mo? Same principle. You can pull out the seed through the power of your mouth. Kapag sinabi mo, Lord, tatanim ko sa puso ko ang iyong salita. May sakit ako. Pero dinala mo. You took all my sicknesses and carried all my diseases. And by your stripes, by your wounds, I am healed. Tinanim ko na sa puso ko yung salita. Every day, dinideclare ko yan. Every day, dinideclare ko, I am healed. By the wounds of Jesus, I am healed. Then suddenly, sabi ng demonyo, pakiramdaman mo ang katawan mo. Oh, anong sabi ng katawan mo? Mahina pa rin, may sakit pa rin. No? At kapag ikaw ay nabulungan ng gano'n, kukumbinsihin ka na sabihin mo, ipamalita mo, may sakit ka pa rin pala. No? Ipamalita mo na masama ang pakiramdam mo. At kapag binigkas mo yon, nawawalan sa isa, yung tinanim mo salitan. Bakit? Pinull out mo na, binunot mo yung seed na tinanim mo sa iyong puso at hindi na yung magbubunga ng blessing. Bakit? Binunot mo sa pamagitan ng pagsasalita na may pag-aalinlangan. You can sow, you can plant the seed, the Word of God, by using your mouth, at you can pull out or pluck the seed out of your heart by declaring doubt and unbelief. Sinabi yan dito. Sabi ng Panginoon sa Luke chapter
17 verse 6. And the Lord said, if you had faith as a grain of mustard seed, kung meron kang pananampalatayang gasing liit, gasing laki o gasing liit ng puno ng binhi ng mustasa. Yung mustard seed sa Israel, iba yun sa mustasa natin. Yung mustard seed sa Israel, pinakamaliit na seed. Isa sa pinakamaliit na seed. Nang sabi, kapag meron kang pinakamaliit na seed na yan, at ang iyong pananampalataya, iginaya mo sa principle ng pinakamaliit na seed na itinatanim. Ibig sabihin, kung ang pananampalataya mo ay umakto, na itinanim mo ang seed, the Word of God, na kagaya ng mustard seed, akala mo walang effect ang Word of God. Ganon din yung mustard seed. Akala mo hindi lalaki ng 12 feet, 18 feet. Isa sa pinakamaliit na seed yung mustard seed sa Israel. Pero pag tinanim mo, lumalaki. May effect pala. Ang salita ng Diyos, one word, two words, one verse, may power yan. Yes. One word from God can change your life forever. Remember, si Jesus naglakad sa tubig. Sabi ni Peter, Lord, ikaw ba yan? Kung ikaw nga, sige nga. Alam ni Peter, si Jesus yan. Kinalis galang ni Peter eh. Curious si Peter. Kung ikaw nga, sige nga, palakarin mo nga ako sa tubig. Ano sabi ni Jesus? Jesus released His word. Only one word. Ano sabi ni Jesus? Come. Come. One word is sufficient para si Peter makalakad supernaturally sa ibabaw ng tubig. At nakalakad nga siya. When he act on the word of God, he walk on the water. Pero, maganda yung simula. Kaso, na-distract siya. Uy, ang lakas ng hangin. Lumalaki ang alon. Natakot siya. At nagpasimula siya lumubog. Sabi niya, Lord, help me. Malulunod ako. At tinaas ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? Ba't ka nag-alinlangan? Bakit ka nagduda? Ba't ka nag-alinlangan? Ibig sabihin, nakakalakad na sa supernatural by faith in the word of Jesus. One word lang yun. Then suddenly, inalis niya ang paningin ng kanyang pananampalataya kay Jesus at tumingin siya sa magiging problema. Lumubog siya. Huwag niyong tingnan ang problema. Tingnan niyo si Jesus. Lalakad kayo sa supernatural miracle of God. Amen. Kaya, pag ako may kausap, whether he know it or not, iiwanan ko siya ng verse. Ipaparaphrase ko lang. Minsan, para, kung nire-reject ng Bible, para hindi nalita, pinaparaphrase ko. Alam mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Sinugo nga si Jesus, anak ng Diyos, at kapag pinaniwalaan natin, magkakaroon tayong buhay na walang hanggan. Sapagkat minamahal tayo sobra-sobra ng Panginoon. O John 3:16 yan. Pinaraphrase ko lang. Meron akong kaibigan, yung first instructor ko sa karate noon, si Brother Popoy. Ngayon, kumpare ko siya, brother ko pa. Minsan, magkakapi kami. Malaki edad niya sa akin. Siguro 10 years. Siya yung unang sensei ko sa martial art. Nung ako'y papunta ng Amerika, that was year 1991, nagpaalam ako sa kanya. Sabi ko, ako'y pupunta ng Amerika, for good na siguro ito. Hindi na ako babalik. Hindi ko lang natis na hindi dumaan sa'yo. Ay, ganun ba? Kasi ako ay nagliligod sa Panginoon, ako ay magmimisyon sa Amerika. Ilan na ba ang anak mo? Ganun. Alam mo, kasi ganito naranasan ko sa Panginoon. Pinipilit ko taniman ng salita ng Diyos. At siya naman, tingin ko, mukhang hindi interesado. Iniiba niya, sabi niya, kamusta na? Ano bang asawa ko na pa, ilan ang anak mo? Ganun. At saka, ang Panginoon, napakabuti. Ganun. Kamusta? Iba yung sinasagot. Sabi ko, sige na nga. Nakaalis na. Mukhang hindi naman niya pinapansin yung sinasabi ko. Pero bago ako umalis, iniwanan ko siya ng binhi, salita ng Diyos. Yes, iniwanan ko. Sabi ko, pero buti kung paniwalaan yun, iniwan ko salita ng Diyos. Pagdating ko sa Amerika, 1992, bumalik ako. Ayoko na sa Amerika.
Nagkita kami, uy, sabi na, born again na ako. Talaga, hinahanap kita. Remember, naghiwalay tayo, hinahanap kita. Gusto niya umatin sa church namin. Hindi kita makita, hindi ko alam kung saan. Nagkasalubong kami ni Pastor Joe. Ay, kaibigan ko yun. Doon ngayon ako umaatin. Hindi bale, okay lang yun. Mahalaga. Nakakilala ka sa... Sipin nyo, tinaniman ko ng salita ng Diyos. Akala ko hindi magbubunga. Pero kumilos sa salita ng Diyos, 24 hours a day, lumalaki, hanggang sa finally, binigay niya ang buhay niya sa Panginoon. Noong kayo nagtatrabaho pa sa Channel 7, mayroong trainee. Inassign sa akin yung boss ko. Kaya, ikaw na mag-train dito sa photography. Sige boss, ako nang bahala dito. At kasabay pagtitrain ko sa kanya, tinitrain ko rin siya sa Word of God. Alam mo, Brad, ang Panginoon mabuti. Alam mo, sinabi ng salita ng Panginoon. Sabi ko, merienda tayo sa kantin. Habang nagme-merienda, nakatingin lang siya sa akin gano'n. Panay ang salita ko, testimony, Word of God, Word of God. Bandang huli, parang gusto ko na magsawa. Walang kare-reaksyon. Nakatingin lang siya, sabi ko, mukhang pinagbibigyan lang ako nito. Parang gusto ko magsawa, ayoko niyatang isera nito ng ano. Mukhang bato ang puso nito, mukhang hindi namamansin. Walang reaction. Talaga. Meron ganyan nasisera. Talaga. Minsan nga, may nasira ko, talaga. Wow! Kinabukasan, wala na, balik na sa dati. Itong taong ito, nakaganda. Sabi ko, alam mo Brad, pagkatapos manupil tayo, sa amin, ginagawa, binabaptize namin, gano'n. Sabi nga, tapos sabi ko, alam mo, may church na, malapit sa, sa inyo, meron din church kami dito, may church doon sa United Nations, gusto mo, umattend ka sa COP, Cathedral of Praise, kaibigan ko yung pastor doon, Pastor David Samran. After, nung Monday, nagpangita ko, Nes! Yung sinasabi mong church, umaten ako. Nabaptize na rin ako. Nabaptize ka. Kasi in-announce, yung gusto magpabaptize, yung mga sumasampaltaya, at nagbigay buhay sa Panginoon, gusto magpabaptize, come, magpalista na kayo. Dinala kami sa isang bahay, may swimming pool, nagpabaptize ako. Talaga, tuwan-tuwa ako, sabi ko, tinan mo nga naman, hindi mo mababasa ang isang aklat sa cover lang. Hindi mo malaman ang laman ng aklat sa cover lang, sa loob. At itong taong ito, alam nyo kung ano siya na ngayon? Missionary sa Spain, may malaking church sa Spain, nagkaasawa rin ng pastora, may mga anak na sila, at nabubuhay siya full-time sa ministry. Kagaya ko, full-time. Saan nagsimula? Nakatunga lang yun. Walang kare-reaksyon. Paano ko ako'y nagsawa? Sabi ko, hindi ka naman nila. Daka na nga. Lagi ko silang niyayaya magmerienda. Tinataniman ko sa salita ng Panginoon. So, mga minamahal, huwag niyo kalimutan, there is power in the Word of God. Magsimula na tayo, magtanim. Sabi ni Jesus, go and evangelize the world. Go into all nations. Preach the gospel. Okay, Heavenly Father, maraming po salamat sa gabing ito, Panginoon, sa pagsasalita mo sa bawat sa amin. Nawa na challenge po kami to sow the seed of the gospel sa puso ng mga tao na ma-encounter namin. Use us, Lord, for the glory of your name. Wala kaming kakayanan, pero nasa Holy Spirit, Panginoon, ang power namin to do the works of God. At sa biyaya mo lang kami umaasa. Lord, as we humble ourselves before your presence, we ask you, Lord, to use us for your glory. Use us, Lord, to win more souls. Use us, Lord, to heal the sick. Use us, Lord, to be a blessing to other people. We are blessed and anointed to be a blessing. Thank you, Lord, for we are world shakers and life changers in Christ and for His glory. Amen. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. God bless you all. Don't forget to like this video and don't forget to share this video, this gospel. Amen.